Celebox. Sa edad na 24, bigo pa ring makahanap si Alice Rosales ng trabaho. Hindi niya na rin mabilang pa sa kanyang kamay kung ilang job interviews na ang hindi niya naipasa nang dahil sa sobrang kaba. What are my strengths and weaknesses po? Ang strength ko po is yung family ko. Tapos wala po akong weaknesses kasi mahilig po akong kumain ng gulay. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi ako sakitin at wala po kayong magiging problema sa akin sa trabaho. Sa kabilang banda, si Brandon, isang gwapong bilyonaryong pinagpapantasyahan ng halos lahat ng mga kababaihan. Money, fame, women. I can get everything I want. Nung umulan siguro ng swerte at kagapuhan, basang-basa ako at nagtatampisaw pa sa ulan. Isang dalagang madalas sapian ng kamalasan at isang binatang lumaki sa swerte. Paano kung sa isang hindi inaasahang gabi, magtagpo ang kanilang mga landas at mabuo ang isang hindi inaasahang pag-ibig? Sa gitna ng pagkukunwari, sino kayang mananaig sa huli? Ang pusong handang sumugal para sa pagmamahal o ang kasinungalingang kayang wasakin ang lahat ng nasimulan? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Tell me about yourself. Magandang hapon po Mr. Clarkson. Ako po si Alice, 24 years old. Kasalukuyang nakatira sa P. Burgos Street, San Isidro. Simple lang po ang pamumuhay namin pero masipag po akong tao at handang matuto. Why should we hire you? Dapat niyo po akong i-hire kasi swak na swak po ako dito sa kumpanya niyo. Naghahanap po kayo ng customer service representative, di ba? Naku, tamang-tama kasi magaling pa naman ako sa pakikipag-usap sa ibang tao. Kilalang kilala nga po ako sa barangay namin eh. At isa pa, nanalo rin po ako bilang Miss Friendly ng grade 2 sa school namin. Nakangiti at buong pusong pagmamalaki ni Alice habang magkasiklop ang dalawa niyang kamay na parehong namamawis. What are your strengths and weaknesses? What are my strengths and weaknesses po? Ang strength ko po is yung family ko. Sila pong nagbibigay sa akin ng lakas ng loob araw-araw. Lalong-lalo na yung mama ko na masarap magluto. Tapos wala po akong weaknesses kasi mahilig po akong kumain ng gulay. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi ako sakitin at wala po kayong magiging problema sa akin sa trabaho. Kasabay ng ngiti ni Alice ay ang pagkunot ng noo ng lalaking interviewer sa harap niya. Dinig niya rin ang kakaibang tawanan ng mga kasabay niyang aplikante habang nakatitig sa kanya. Niloloko mo ba ako? Iritadong tanong ni Mr. Clarkson. Po, bakit ko naman po kayo lolokohin? Seryoso naman po ako sa mga sinasabi ko kasi kailangan ko po talaga ng trabaho. Ngayon palang uminit ng ulo ko sa'yo. Paano pa kaya yung mga customer na kakausapin mo kapag tinanggap kita sa trabaho? Ang mabuti pa, umalis ka na lang sa harapan ko dahil masyado mong iniubos ang oras ko. Teka lang naman sir, 2 oras po ang binahe ko para lang sa job interview na to. Tapos wala pang kalahating oras papaalisin niyo na po ako agad? Kawawa naman ako niyan sir. Hindi ako tinatabla ng awa para sa mga tulad mong mahina ang utak. Sige na, umalis ka na. Next applicant please. Ang sungit naman ng kalbong to. Ano ba yan? Mas mataas pa siguro ang chance na tubuan siya ng buhok sa ulo kaysa matanggap ako. Bulong ni Alice sa kanyang sarili habang nakahawak sa tiyan niyang kumukulo. Ano pang binubulong-bulong mo dyan? Wala po sir. Ang sabi ko po, alis na ako. Have a nice day po. Bagsak ang balikat ng dalagang si Alice nang lumabas siya ng kumpanyang yon. Dumagdag pa sa kamalasan niya ngayong araw nang bigla na lang siyang matisod dahil nasira ang kanyang sapatos. Nang dahil sa sobrang inis, kinuha niya yon at walang pagdadalawang isip na ibinato. Ilang saglit pa, namilog ang pareho niyang mga mata nang mapagtantong isang binata palang tinamaan niya. Dali-dali niya tuloy itong nilapitan para humingi ng tawad. Naku sir, pasensya na po. Hindi ko po talaga sinasadya na matamaan kayo.
Nahihiyang pinulot ni Alice ang sira niyang sapatos sa harap ng binata. Napatitig na lang din siya sa malaanghel at gwapo nitong muka. Nawala lang ang paghangang iyon nang makita niya ang galit sa mukha ng lalaki na para bang mangangain ito ng buhay. This is a time-limited tuxedo. Galing pa ito sa isang exclusive designer abroad. Nang dahil dyan sa bulok at mabaho mong sapatos, nagabukan tuloy ito. Grabe naman sa mabaho, sir. Mukha lang akong dukha pero malinis ako sa sarili at mga gamit ko, no? Ang mabuti pa po, lalaban ko na lang yung suot nyo. This is worth 5 million, miss. Paano na lang kung masira mo ito? May pambayad ka ba? 5 million? Sigurado po ba kayo dyan, sir? Hindi makapaniwalang tanong ni Alice habang pinagpapawisan niya. At dahil ramdam niyang may himatay na siya sa presyo ng itim na toksidong suot ng binatang nasa harapan, palihim siyang bumelo palikod at pagkatapos ay kumaripas ng takbo. Dali-dali rin siyang sumakay ng bus para umuwi. Mabuti na lang at hindi na siya nito naabutan pa. Nang makarating sa bahay, ang lutong ulam kagad ng kanyang inang si Alma ang bumungad sa kanya. Tuwang-tuwa tuloy siyang umupo sa hapag at nagsandok ng pagkain. Nawala lang ang ngiti sa labi niya nang biglang magtanong ang kanyang ina. Kumusta ang job interview mo, Alice? Natanggap ka na ba? Hindi ulit ako natanggap, ma. Pero wag po kayong mag-alala. May 3 pa akong job interview na sisiputin. Sigurado po akong sa susunod, matatanggap na ako. Buong pusong pagmamalaki ng dalaga habang kumakain. Mahigit 1 taon ka na nag-a-apply ng trabaho. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin napapala, Alice. Bakit hindi mo nalang kaya tanggapin ang alok ng pinsan mong si Karen para magtrabaho sa isang bar? Kung tatanggapin ko po ang trabahong yun, mas lalo lang akong mamalitin ng mga kamag-anak natin, Mama. Sigurado akong ikukumpara na naman nila ako kay Ate Ira na isang nurse ibang bansa ngayon. Malungkot na sagot ni Alice habang pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak mula sa mga mata niya. Huwag mo nalang isipin ang sasabihin nila, anak. Ang mahalaga may trabaho ka at nabibili mo lahat ng mga gusto mo. Konting tiis na lang, ma. Pinapangako ko po sa inyo. Makakapagtrabaho rin ako sa isang malaking kumpanya. May pagmamalaki niyo rin ako balang araw. Katulad ng pagmamalaki niyo kay Ate Ira. Kahit ano pa man ang trabaho mo, pinagmamalaki pa rin kita, anak. Kaya talaga, Mama, masyado niyo akong binobola. Basta wag po sana kayong mapagod na hintayin ng pagyaman ko, ah. At kapag nangyari yun, bibilhin ko po ang lahat ng gusto niyo para naman mamatay sa inggit ang mga matapobre nating kamag-anak na akala mo kung sino. Naiinis na dugtong pa ni Alice sabay inom ng tubig. Nang dahil sa simpleng kwentuhang yun, napangiti na lamang siya kasama ang kanyang ina sa kabila ng sunod-sunod na pagkabigo ay hindi napapagod na suportahan siya. Hindi na mabilang pa ng dalagang si Alice sa kanyang daliri kung ilang trabaho na ang inaplayan niya, subalit hindi pa rin siya natatanggap. Nang dahil sa sobrang lungkot, mas minabuti niyang magpalipas ng oras sa apartment ng pinsan niyang si Karen. Aba, Alice, isang malaking himala na bumisita ka rito ngayon. Kumain ka na ba? Anong gusto mong pagkain? Busog pa ako, Ate Karen. Pumunta lang naman ako rito para magpalipas ng oras. Nahihiya kasi ako umuwi ng bahay eh. Baka magalit na naman sa akin si Mama kasi hindi ako pumasa sa job interview ko. Okay lang yan, Alice. Ganyan talaga ang buhay. Eh baka naman masyado kang overqualified sa trabaho kaya hindi ka nila tinatanggap. Bakit ba kasi nausap ang job interview, ate? Bakit hindi na lang sila maniwala na masipag ako sa trabaho? Kunot noong tanong ni Alice habang bumabalik sa isipan niya kung paano siya natameme sa harap ng interviewer kanina. Dahil English ito ng English sa harapan niya. It's their loss, Alice. Napakagaling kaya ng pinsan ko. Ang mabuti pa, tanggapin mo na lang itong regalo ko. Nagtatakang tinanggap ni Alice mula sa kanyang pinsan ang isang maliit na card. Isang VIP pass yun papunta sa pinagtatrabahuan nitong exclusive lounge. At ano naman ang gagawin ko rito, ate? Alam mo namang wala akong interes sa mga ganitong klaseng bagay, hindi ba? Alam ko, Alice, pero wala namang masama kung mag-explore ka, hindi ba? Buong taon ka na nagja-job hunting kaya deserve mo naman ang ipahinga yung utak mo, no? Don't worry, libre lahat dyan, pati pagkain at alak na iinumin mo.
Sigurado ka bang matatanggal ang lungkot ko kapag pumunta ako rito, ate? Oo naman, no? Marami ka ring hot na Papa Balls na makikilala dyan. Malay mo naman, dyan mo na pala makikilala ang soulmate mo. Kaya sige na, tanggapin mo na yan bilang advance birthday gift ko sa'yo. Panunokso pa ni Karen sa kanya. Sige ate, salamat. Baka lalo akong malasan yan kapag tumanggi ako sa libre. Walang emosyong sagot ni Alice bago nilagay sa wallet niya ang maliit na VIP card. Sinunod niya rin ang payo ng kanyang pinsan na magpahinga na muna sa paghahanap ng trabaho. Pagdating ng Sabado, pumunta na rin siya sa exclusive lounge na pinagtatrabahuhan nito. Matatagpuan ng Velora sa pinakamataas na palapag ng isang high-end skyscraper na tanaw ang buong lungsod. Pagdating niya sa entrance, tahimik niyang iniabot ang VIP card sa nakaitim na uniforming staff. Pagbukas naman ng elevator, sinalubong agad siya ng isang malawak na lobby na may crystal chandelier na kumikislap sa ilalim ng dim golden lights. Ang sosyal naman dito, tama bang nagpantalo na t-shirt lang ako? Bulong ni Alice sa kanyang sarili bago umupo sa pinakadulong sofa. Ilang saglit pa, isang foreigner ang lumapit sa kanya. First time here? Halata ba? Masungit niyang tanong dahil base sa malagkit na tingin ng lalaki, mukha itong may masamang motibo sa kanya. Halata? What's halata? Pambihira naman oh. Pwede bang tigil-tigilan mo na ako dyan sa kaka-English mo? You, go far away. I'm just being friendly. Anyway, I'm staying in one of the private rooms upstairs. It's quieter there. More comfortable. Do you want to come and enjoy the view? Sabi nang wag mo na akong ini-English eh. Shoo! Go far away! Naiinis na sagot pa ni Alice. Mabuti na lang at sa wakas, naintindihan na rin ng foreigner ang sinasabi niya. Nang makalis ito sa harapan niya, sinimulan niya na ring uminom ng mga hindi pamilyar na alak. Mabilis itong umepekto sa kanya, kaya wala pang isang oras ay nakakaramdam na agad siya ng pagkahilo. Pupunta na sana siya ng kwarto niya para matulog ngunit naudlot yun nang makita niyang isang matangkad na lalaki sa hallway na sinasakal ang isang babae. Sa kagustuhan niyang tumulong, mabilis niyang hinubad ang suot na rubber shoes para ibato sa lalaki. Hoy! Sira ulo ka! Bakit ka nananakit ng babae? Malakas na sigaw ni Alice dahilan para mapalingon ang lalaki at lumapit sa kanya. What's your problem, woman? We're obviously making out. Kaya bakit ba pang-abala ka? Naiinis na sagot naman ni Brandon sabay pulot ng isang pares ng sapatos na tumama sa likod ng ulo niya. Ano bang problema ng mga tao dito? Bakit ba kayo English ng English na nasa Pilipinas naman tayo? Teka, ikaw yung lalaking... Hindi na natapos pa ni Alice ang sasabihin niya nang bigla na lang siyang kinorner ng binata sa pader. Napasandal tuloy siya rito habang nanginginig sa lapit ng distansya nilang dalawa. Yes, ako nga yun. At 2 beses mo na akong binato ng mabaho mong sapatos. What's your damn problem, woman? Nainggit ka ba sa amin ng babae ko kaya inabala mo kami? Umiig tingang pangang tanong ni Brandon dahilan para mapatingin si Alice sa naiinis na babae na buong akala niya'y natulungan niya. Sorry. Mali pala ako ng inakala. Sinasakal mo kasing babae kanina kaya akala ko nasasaktan siya sa ginagawa mo. Sige, alis na lang ako. Ituloy niyo na lang ang paglalabing-labing niyo. Nagkakamot ng ulong sagot ni Alice. Nahihiya siyang umalis sa harap ng binata. Ngunit hindi pa man siya nakakatatlong hakbang, nagulat na lang siya nang hawakan nito ang kamay niya at kalad ka rin paalis. Teka, anong ginagawa mo? Saan mo ko dadalhin? Kinakabahang tanong ni Alice. Pupunta tayo sa kwarto ko dahil hindi ko hayang hindi ka magbayad sa kasalanan mo. Walang emosyong sagot ni Brandon sa kanya habang mahigpit pa ring hawak ang kamay niya. Tungkol ba ito sa 5 million mong tuxedo? Sorry kung tinakbuhan kita nung unang beses tayong nagkita. Pakawalan mo na ako. 100 pesos nga na pamasahe pa uwi, wala ako eh. 5 million pa kaya? Shut up, miss. Kahit na magmakaawa ka pa o sumigaw, akin ka ngayong gabi. Pil yung ngiti ni Brandon. Nang dahil sa ngiting yon,
Mas lalong dumoble ang kabang nararamdaman ni Alice. Napa-sign of the cross na lang tuloy siya nang wala sa oras sa takot na hindi siya makauwi ng buo at buhay kinabukasan. Nang makarating sa loob ng isang malawak na kwarto, doon lang siya tuluyang binitawan ni Brandon. Lihim na napalunok si Alice nang makita niya ang kakaibang titig sa kanya ng binata. Bakit mo ba kasi ako dinala rito? Huwag mong sabihin hindi pera ang kapalit ng hihingin mo. Exactly. Mabuti naman at gumagana ng maayos ang utak mo. Hoy manyak! Kung sa tingin mo makukuha mo ka ng ganun-ganun lang, pues nagkakamali ka, no? I was having fun earlier pero naputol yun nang batuhin mo ko ng sapatos. Sa tingin mo ba, palalampasin ko pang ginawa mo sa pangalawang pagkakataon? Mayabang na sambit ng binata dahilan para mapatingin si Alice sa kanan niyang paa. Wala na kasiro ng sapatos na regalo pa ng kapatid niyang nasa ibang bansa. Money, fame, women, I can get everything I want. Nung umulan siguro ng swerte at kagapuhan, basang-basa ako at nagtatampisaw pa sa ulan. Kaya ikaw miss, huwag ka nang pakipot. Sigurado naman ako type na type mo rin ako . Saang bandang gwapo dyan? Mukha kang ang pigsa na tinubuan ng nana sa gitna . Masyadong madumi ang bibig mo miss. Don't worry, lilinisin ko yan ngayong gabi. Otomatikong namilog ang mga mata ni Alice nang muli siyang sinandal ng lalaki sa pader. Matapos nun, walang paligoy-ligoy din itong inangkin ang labi niya. Sa puntong yon, kakaibang kabog sa dibdib ang naramdaman niya na hindi niya magawang maipaliwanag. Bunga na rin ng alak at kuryosidad, hindi niya namalayan ang sariling gumaganti sa halik nito. Hinayaan niya rin ang binatang hubarin ng lahat ng damit na suot niya hanggang sa pareho silang bumagsak sa kama. Bagamat alam niyang mali, mahirap para sa kanyang pigilan ng bugso ng kanyang damdamin. Kaya't isang mainit na gabi ang pinagsaluhan nilang dalawa. Sabihin mo nga sa akin, panaginip lang to, di ba? Hindi totoong sinuko ko na lang basta ang virginity ko sa'yo. Kinakabahang tanong ni Alice makalipas ng isang oras. Dali-dali niya ring tinakpan ng kumot ang buong katawan niya. You're crazy woman. Katabi mo na nga ako sa kama ngayon. Nagtatanong ka pa talaga kung nakuha ko na yung virginity mo. Umiiling na sagot naman ni Brandon. Hindi pwede to. Paano na lang kung mabuntis ako? Paano kung takbuhan mo ko? At paano kung triplets ang magiging anak ko? Paano ko sila bubuhayin lahat? Hindi pa nga ako nakakahanap ng trabaho . Puro ka paano? Bakit ba ganyang klase ka kung mag-isip? Expert ako. At alam ko kung anong ginagawa ko. Hindi ka mabubuntis ng isang gabi lang. Umiiling na dugtong pa ng binata. Ilang saglit pa, hindi na napigilan ni Alice ang pagbuhos ng mga luha sa kanyang mga mata. Habang umiiyak, kitang-kita niya kung gaano katitig sa kanyang lalaking nasa tabi niya habang natatawa. Why are you crying? May masakit ba sa'yo? Sino bang hindi maiiyak kung puro kapalpakan na lang sa buhay ang ginawa ko? Wala na nga akong mahanap na trabaho. Binigay ko pa ang sarili ko sa isang lalaking hindi ko naman kilala. Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak ko kapag nalaman nilang lahat to? Maririnig ko na naman sa kanila na wala akong kwenta. Ikukumpara na naman nila ako sa kapatid ko kasi hanggang ngayon, wala pa rin akong nararating sa buhay. Pagod na kaya akong malitin at pagtawanan kasi ganito lang ako. Mabigat ang loob na paliwanag ni Alice. Just forget what they said. You have your own timeline. Everything will eventually work out in time. Payo ni Brandon na mas lalong nakapagpaiyak kay Alice. May nakakaiyak ba sa sinabi ko? Ikaw na nga itong pinapayuhan ko . Sino ba namang hindi maiiyak ? Kanina ka pa English ng English. Mahapdi na nga ang mata ko. Balak mo pa talagang paduguin ang ilong ko. Pasensya, okay? Gusto ko lang naman sabihin na huwag mong pakinggan ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa'yo. Hanggat may isa o dalawang taong naniniwala sa'yo, hindi ka dapat sumuko. Makukuha mo rin ang gusto mong trabaho. Kalmadong payo pa ni Brandon. Paano kung hindi ulit ako matanggap? Paano kung puro kamalas na lang talagang laman ng buhay ko? Napasinga na lang si Alice habang umiiyak nang abutan siya ni Brandon ng tissue. Paano kung natanggap ka? Di magkakaroon ka ng sweldo. Hindi ka na rin mamalitin ng mga kamag-anak mo. At higit sa lahat,
makakabili ka na rin ng mga bago mong sapatos. Teka, ano namang connect ng sapatos ko? Bakit basta mo na lang sinisingit sa usapan? Nawawala na nga yung kabiya kanina eh. Mabuti na lang at may libreng tsinelas dito sa hotel. I'm sorry. Bibilhan na lang kita bukas kahit 3 pares pa. Pagmamayabang ng binata. Wow, galante. Sa bagay, mukha naman talagang mayaman ka. At oo nga pala, ano bang pangalan mo? I'm Brandon. And you are? Yan na naman tayo sa pa-English mo eh. Alice na lang itawag mo sa akin. No choice ka naman kasi yun lang talagang pangalan ko. Okay, Alice. Pwede ba kitang ayain bukas? Ha? At saan mo naman ako balak dalhin? Huwag mong sabihin kakalad ka rin mo naman ako papasok ng hotel. Anong tingin mo sa akin? Mababang babae? Hindi porket gwapo ka at masarap. Basta ko na lang ulit isusuko sa'yo ang bataan, no? Umiiling na sambit ni Alice dahilan para pitikin ni Brandon ang noo niya. You're crazy. Gusto lang naman kitang bilhan ng 3 pares ng sapatos. Tapos kung ano-ano agad ang sinasabi mo. Ano bang nakain mo't bigla ka na lang naging mabait sa akin? Puno ng pagtatakang tanong ni Alice, kaya't isang pilyong ngiti ang kumurba sa labi ni Brandon. I ate you earlier, remember? Ha? Ano bang sinasabi mo? Wala. Ang sabi ko, masyado akong naaliw sa'yo ngayong gabi. At pakiramdam ko, kakaiba ka sa lahat ng mga babaeng naikama ko. Kung ako sa'yo, huwag ka nang magpakipot pa. Minsan lang akong sapian ng kabaitan, kaya sulitin mo na. Okay, sabi mo eh. Aasahan ko yan bukas. Pero sa ngayon, matutulog na kasi ako, masyado mo akong pinagod. Good night, Brandon. Alright. Good night, Alice. Thanks for tonight. Kinabukasan, nagising na lang si Alice sa malakas na tunog ng cellphone niya. Dali-dali siyang tumayo para sagutin ang tawag. Bakit napatawag ka, Ate Karen? 6:00 pa lang ng umaga oh. Sira bang alarm clock mo? Humihikab at halos pikit pang tanong ni Alice. Kailangan mong dumiretso ngayon dito sa Golden Gate, Alice. Na-stroke ang mama mo at hanggang ngayon wala pa rin siyang malay. Nang dahil sa balitang yon, mabilis na nawala ang antok ni Alice. Dali-dali rin siyang nagbihis at hinablot ang bag palabas ng kwarto. Nang makarating sa ospital, agad siyang sinalubong ng nag-aalala niyang pinsan. Kumusta ang lagay ni Mama, ate? Kailan nangyari to? Nasa ICU siya at wala pa ring malay, Alice. Kagabi ko pa siya sinugod sa ospital. Mabuti na lang at saktong nagdala ako ng mga prutas sa bahay niyo. Pinatawagan din kita kagabi pero hindi naman kita makontak. Pero wag kang magalala. Ang sabi ng doktora, magigising din ang mama mo pero kinakailangan pa nating maghintay ng ilan pang araw. Maraming salamat sa pag-aasikaso kay Mama, ate. Tanggapin mo na rin to bilang pambayad sa ospital at sa mga gamot ni Tita Alma. Alam kong hindi sapat ang ipinapadala ni Ira kaya nagtabi na agad ako para sa'yo. Kung kulang pa yan, sabihan mo lang ako kaagad, ha? Kailangan ko to ngayon, ate. Kaya hindi ko na muna tatanggihan. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para magkatrabaho na ngayong linggo. May sasauli ko rin to sa'yo. Umiiyak na sambit ni Alice habang mahigpit ang hawak sa sobrang binigay ng kaniyang pinsan. Makalipas ang 3 araw, hindi pa rin nagigising ang kaniyang ina. Lumalaki na rin ang gastusin nila sa ospital, kaya't muli siyang naghanap ng trabaho. Hanggang isang araw, napatitig na lang si Alice sa screen ng laptop niya nang makitang hiring ang isang sikat na kumpanya. Ilang saglit pa, napatalo na lang siya sa gulat nang biglang sumulpot ang best friend niyang si Terence na halos 5 taon niya na rin hindi nakita. Surprise! Bakit mukhang gulat na gulat ka, Alice? Hindi mo man lang ba namiss ang napaka-cute kong muka? Sambit ni Terence habang kumikindat-kindat pa. Pambihira naman oh. Bakit ka ba nanggugulat? Hindi mo lang ba nakitang busy ako sa pag-apply ng trabaho? Ang sungit mo naman. Wala man lang ba akong hug dyan? Nagkunwaring nagtatampo si Terence kung kaya't hindi na nakatiis pa si Alice, nayakapin siya. O ayan, nakuha mo na ang gusto mo. Pwede bang mamaya mo na ako kausapin? Masyado pa akong busy sa paghanap ng trabaho. Sagot ni Alice habang mabilis na dumungaw naman sa screen ng laptop niya ang best friend niyang si Terence. Mother consultant?
Hindi ka ba nagbabasa ng job description, Alice? Tanging may anak lang ang qualified sa trabahong yun, oh. Pero sayang naman kung hindi ka makakapag-apply kasi sobrang laki ng sweldo. Isang pilyang ngiti ang sumilay sa labi ni Alice nang humarap siya sa kanyang kaibigan. At sino namang may sabi sa'yo hindi ako qualified sa trabahong yan? Talaga namang hindi ka qualified unless sa 5 taon nating hindi pagkikita, nag-asawa ka na kagad at nagkaanak. Ikaw talaga, Terence? Masyado kang OA mag-isip. Si Travis ang anak ko, hindi ba? Paano mo naman magiging anak ang anak ko? Bakit naman hindi? Nung baby pa siya, ako minsan ang nagpapalit ng diaper niya at nagtitimpla ng gatas. Kinakarga ko rin siya at pinapatulog. Kaya ang ibig sabihin, nanay niya rin ako at qualified ako sa trabaho. Nakangiting paliwanag ni Alice na siyang dahilan kung bakit napakamot sa ulo ang best friend niya. Huwag mong sabihing pepekein mo ang resume mo. Ano pa nga ba, Terence? Desperada na ako magkaroon ng trabaho, no? Alam mo namang nasa ospital si mama, kaya kailangan ko magdoble kayod. Susuportahan mo naman ako, hindi ba? Nagpapakyut na sambit ni Alice habang kumukurap-kurap ang dalawa niyang mata. Ano pa bang magagawa ko? Sa sobrang tigas ng ulo mo, imposibleng mapigilan pa kita. Umiiling-iling na sagot ni Terence. Huwag kang mag-alala. Kapag natanggap ako sa trabahong to, ililibre agad kita sa unang sweldo ko. Ibibili ko rin ng maraming laruan ang inaanak kong si Travis. Good luck, Alice. Alam kong kayang-kaya mo yan. Positibong napangiti ang dalaga sa harap ng kanyang best friend. Matapos mag-apply ng trabaho, kinabukasan ay agad na rin siyang natawagan para sa isang job interview. Bumungad sa kanyang Little Haven Corporation. Isa itong malaking kumpanya na gumagawa ng mga baby products. Welcome to LH Corporation, Miss Alice Rosales. Naimela, ang manager ng team natin. Pwede ka na bang magsimula ng trabaho bukas? Magsimula agad po? Akala ko mo ba may job interview pa ako ngayong araw? Well, actually, may paparating kaming major product. Launch 3 buwan mula ngayon. Critical ang project na yon, kaya hindi kami pwedeng magkulang sa tao. Nakalangiting paliwanag ng manager. Wala pong problema sa akin kung magsisimula na agad ako bukas. Ang totoo niyan, sobrang saya ko po talaga ngayon kasi may bago na akong trabaho. Nakangiti ngunit may halong pagka-emosyonal na sagot ni Alice. Ang trabaho may isang mother consultant sa Parent Experience Division. Kailangan namin ang mga ina na magsisilbing boses ng totoong magulang. Sila ang magtitest ng produkto, nagbibigay ng honest feedback, at titiyak na pasado ito sa kaligtasan, kalidad, at pangangailangan ng mga bata at pamilya. Hindi ko naman kailangang ipaliwanag sa iyo ng sobra dahil bilang isang ina, alam mo naman kung anong mga produktong makakabuti para sa anak mo. Paliwanag pa ng manager na siyang tinanguan ni Alice. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Ella. Gagawin ko po ang lahat para sa trabahong to. At oo nga pala, maaga kang pumasok bukas para makilala mo ang lahat ng makakasama mo sa trabaho. Kakausapin din kayo ni Sir Del Fierro, ang CEO ng kumpanyang ito. Gusto niyang makilala ang Parent Experience Division team para ipaliwanag kung gaano kahalaga ang role ninyo sa project na ito. Okay po, ma'am. Copy. Abot langit ang ngiting sagot ni Alice. Kinabukasan, sa sobrang pagkasabik sa bagong trabaho, maaga pa lang ay pumunta na agad ng kumpanyang dalaga. Labis ang kabang nararamdaman niya, ngunit nabawasan niyo nang makilala niya ang ilan sa mga katrabaho niya na lalong-lalo na si Erica. Anong sekreto mo, Alice? Masyado kang mukhang dalaga at hindi halata sa itsura mo na may years old na anak ka na. Papuri sa kanya ni Erica. Wala naman. Wisik-wisik lang ng tubig sa umaga. Ikaw din, Erica. Mukha kang bata. Unang tingin ko nga sa'yo, hindi halatang 3 na ang anak mo. Masyado ka talagang bolera at dahil dyan magkakasundo tayo. Oo nga pala, Erica. May idea ka ba tungkol sa boss natin? Galing kasi ako ng ospital kagabi, kaya wala na akong oras para mag-search tungkol sa kanya. Nagtatakang tanong ni Alice dahilan para mamula at kiligin ang katrabaho niya. Oo naman no, sobrang gwapo't hot ng boss natin. Sayang nga lang at mukhang hindi siya papatol sa tulad kong single mom. Sana nga lang ay mabait si Sir Brandon. Sir Brandon? Kinakabahang tanong ni Alice habang
Unti-unting bumabalik sa isipan niya ang pangalan ng lalaking naka-one night stand niya nung nakaraang linggo. Sir Brandon Del Fierro ang pangalan ng boss natin. Oh, ayun na pala siya eh. Nakangiting sagot pa ni Erica. Nang makita ni Alice ang binatang tinuturo ng kanyang katrabaho, ganun na lamang ang panlalamig ng buong katawan niya. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Brandon, ay pareho rin silang nagulat. Sinubukan ng dalaga na mag-iwas ng tingin. Subalit huli na ang lahat dahil mukhang nakilala na siya ng kaniyang boss. Good morning everyone. Is this the Parent Experience Division team? Tumangot sumagot ang lahat sa tanong ni Brandon. Samantalang natiling nakaiwas ng tingin naman si Alice. Nang dahil sa sobrang kaba, hindi niya na napakinggan pa ang lahat ng sinasabi ng kaniyang boss. Sa tuwing nagsasalita ito'y wala siyang ibang ginawa kundi ang mag-iwas na lang ng tingin. Matapos ang halos kalahating oras na pagsasalita, nagulat na lang siya nang banggitin ito ang pangalan niya. Miss Alice Rosales, pumunta ka sa office ko ngayon din. Po? Bakit po ako pupunta ng office niyo, sir? Anong gusto mo, Alice? Ipahiya kita sa harap ng mga katrabaho mo ngayong umaga? Sa halip na magtanong, sumunod ka na lang sa utos ko. Baka nakakalimutan mo, ako ang boss dito at hindi ikaw. Opo, sir. Sunod na po ako papunta sa office niyo. Nahihiya at nauutal na sagot ni Alice habang nakatungong sumunod sa boss niya. Nang makarating sila sa loob ng office, muntik na siyang mapatalon sa gulat ng biglang ibagsak ni Brandon ng malakas sa mga papeles na hawak nito sa table. Ang lakas din talaga ng loob mong magpakita pa sa akin. Matapos ang lahat ng mga nangyari, Alice. Galit po ba kayo, sir, kasi bigla ko na lang kayong iniwan sa kwarto ng isang linggo? Pasensya na po kayo. May emergency po kasi ako kaya hindi na ako nakapagpaalam. Kagatlabing sagot ni Alice. Emergency? O baka naman hinahanap ka ng asawa at anak mo? Nakita ko sa requirements mo na married ka na pala. At ang lakas ng loob mong lokohin ako. Galit na sambit ni Brandon. Anong panluloko po bang tinutukoy niyo, sir? Nandito lang naman po ako para magtrabaho eh. At saka hindi ko naman po alam na kayo palang CEO ng kumpanyang ito. Nung gabing may nangyari sa ating dalawa, hindi ba panluloko ang tawag doon? Pamilyado ka na palang tao tapos ang lakas ng loob mong landiin at paasahin ako. Puro kasinungalingan lang bang talagang lalabas sa bibig mo? Napapikit na lang si Alice sa sobrang hiya. Nang dahil sa takot na mawala ng trabaho o kaya makasuhan sa pagpipeke ng mga dokumento, nagdesisyon siyang panindigan na lang ang kasinungalingang nasimula na. Isang malalim na buntong hininga rin ang pinakawalan niya bago muling nagsalita. Pasensya na po sa lahat ng nangyari nung gabing yun, sir. Wala lang naman po yun sa akin kaya pwede po bang ibaon na lang natin sa limot? Nagkakamot ng ulong sagot ni Alice. Ibaon sa limot? Hindi mo walang ba iniisip ang magiging reaksyon ng asawa mo kapag nalaman yung tungkol sa panlulok mo? Nag-iisip ka ba talaga sadyang mapuro lang yung utak mo? Grabe naman po kayo kung magsalita, sir. Hindi naman po malalaman ng asawa ko eh. Nagagalit po ba kayo sa akin kasi hindi ko nabanggit na may asawa at anak na ako? O kaya nagtatampo po ba kayo kasi hindi natuloy ang date natin? Gusto niyo po bang ituloy natin yun bukas? Stupid woman. Ang mabuti pa, umalis ka na lang sa harapan ko at huwag nang magpakita pa. You're fired. Sir, hindi naman niyo po ako pwedeng basta na lang tanggalin sa trabaho ng walang mabigat na rason. Bakit po ba masyado niyong binibigdil ang mga nangyari? May gusto po ba kayo sa akin? Nasaktan po ba kayo dahil akala niyo single ako? Sambit pa ni Alice na siyang nakapagpatawa ng malakas kay Brandon. Nasaktan? Bakit ko naman mararamdaman yun, Alice? Sa gwapo kong to, imposibleng magkagusto ko sa manlulokong tulad mo. Eh kung hindi naman po pala kayo nasaktan sa ginawa ko, bakit niyo po ako tatanggalin sa trabaho? Kailangan ko po ng pera, sir. Kung kinakailangan ko pong lumuhod sa harapan niyo, gagawin ko po yun sa sobrang desperado ko. Nagmamakaawang sambit ni Alice habang tumutulong mga luha sa mga mata niya. Nang dahil sa pag-iyak niya, ramdam niyang naantig ang puso ng kanyang boss. Mabilis ding nawala ang kunot sa noo nito. You really know how to play your cards, Alice. Sige na,
Lumabas ka na ng office ko. Iritadong sambit ni Brandon. Hindi po ako lalabas dito hanggat hindi kayo pumapayag na manatili ako sa trabaho. Matagal ko na pong pangarap na makapasok sa isang malaking kumpanya, sir. Kaya please, pagbigyan niyo naman po ako. Fine, magtrabaho ka rito. Basta siguraduhin mo lang na kakayanin mo ang mga trabahong ibibigay ko. Talaga, sir? Maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Araw-araw ko pang papatunayan na hindi kayo nagkamali sa pagtanggap sa akin. Tuwang-tuwang sabi ni Alice bago siya lumabas ng office. Samantala, may kung anong bigat sa dibdib naman ang naramdaman ni Brandon. Masaya siyang muling makitang babaeng ilang araw niya ring hinanap. Ngunit sa kabilang banda, nakaramdam din siya ng galit dahil sa panlulokong ginawa nito sa kanya. Kaya naman bilang ganti, balak niya itong pahirapan sa trabaho. Ano ba kasing nangyari? Nakakatakot ang itsura ni Sir Brandon kanina. Binigyan ba naman ako ng sandamakmak na trabaho tapos bukas agad ang deadline? Ano bang problema niya sa akin? Pinipersonal niya ba ako? Baka naman may gusto sa'yo si Brandon. Alam mo ba, one time, habang nagtitimpla ako ng kape, nahuli ko siyang nakatitig sa'yo. Tapos hindi ka ba nagtataka? Sa ating lahat sa team na to, ikaw ang madalas niyang ipatawag sa office niya. Kinikilig na sambit ni Erica na siyang nakapagpailing naman kay Alice. Imposible ang sinasabi mo, Erica. Kulang na nga lang patay na niya ako sa paraan ng pagtitig niya sa akin kanina. Huwag kang mag-alala, Alice. Tutulungan ka naman namin. Sino bang magkakakampi rito kung hindi tayo-tayo lang? Napangiti na lang si Alice nang makita niyang sumang-ayon din ang iba pa niyang mga katrabaho. Sa tulong ng mga ito, natapos niya kagad ang lahat ng trabahong binigay sa kanya ni Brandon. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumunta na siya sa office nito. Natapos ko na pong mga pinapagawa niyo, sir. Nakangiting inilapag ni Alice ang hawak niyang folder sa mesa ng kanyang amo. Kinuha ni Brandon ang folder at tahimik na binuklat. Lumipas ang ilang sandali, natanging tunog ng papel lamang ang maririnig. Nanatiling nakatayo si Alice. Mahigpit ang kapit sa gilid ng palda niya. Ulitin mo lahat ng to. Ulitin, sir? Hindi niyo pa nga po nabubuklat o nababasa ng maayos lahat ng ginawa ko. May halong inis na sambit ni Alice. Development stage pa lang ito. Ang kailangan ko ay hindi copy ng textbook o generic assumptions. Marami pang empleyado na mas magaling kumpara sa'yo. Kaya kung hindi mo kayang pinapagawa ko, mas mabuting mag-resign ka na lang sa trabaho. Sambit ni Brandon habang lihim na napangisin nang makita niyang pinagpapawisan at mukhang hirap na ngayon si Alice. Sige po, sir. Uulitin ko po lahat ng ito at ipapasa ko rin sa inyo mamaya. Pagod na sagot ng dalaga bago siya lumabas ng office. Nang mawala ito sa harapan niya, saktong pumasok naman ang pinsan niya. Nakapamulsa ito at umiiling habang naglalakad palapit sa kanya. Masyado mo naman yatang pinapahirapan ng first love mo, Brandon. Natatawang sambit ni Noah. First love my ass. Ano bang ginagawa mo rito? Wala naman. Naboard lang ako sa kumpanya ko. Kaya binisita kita. Saktong naabutan ko naman ang dramatic na love story mo. Wala akong panahon para pakinggan ang mga pang-aasar mo, Noah. Biruin mo yun, Brandon. Tinatablan ka rin pala ng kamalasan. Isang beses ka na nga lang ma-in-love. Doon pa talaga sa babae niya, pamilyado na. It wasn't love, Noah. Paano ko naman mamahalin ng isang babaeng pinaasa lang ako? She wasn't worth my time. Kaya sisiguraduhin kong mahihirapan siya at kusang aalis ng kumpanya ko. Lokohin mo ng lahat, wag lang ang pinsan mo, Brandon. Halos mabalik ko na nga sa paghanap sa kanya nung basta ka nilang niyang iniwan sa private room niyo. At sa tuwing nalalasing tayo, siya rin ang lagi mong bukang bibig. Hulog na hulog ka na talaga sa babaeng yun. Mas lalong lumakas pa ang pagtawa ni Noah. Shut up, Noah. Kung wala ka magandang sasabihin, lumabas ka na lang ng office ko. Marami pa akong trabaho. Iritadong sagot ni Brandon. Mabuti na lang at hindi na siya kinulit pa ng kaniyang pinsana. Nang makalabas ito ng office niya, muli siyang bumalik sa trabaho. Ngunit hindi niya rin naman yun agad natapos dahil
Sumama ang pakiramdam niya. Nang dahil sa lagnat at paghilo, alas-3 pa lang ng hapon ay umuwi na rin siya ng mansyon para matulog. Naalimpungatan lang siya nang sabihin sa kanya ng isa sa mga kasambahay na may isang babaeng makulit ang nagpupumilit na pumasok sa mansyon. Nang malaman niyang si Alice yon, ay agad niyang pinag-utos na papasukin ito. Agad niya rin itong pinuntahan at doon niya nakita kung gaano pa rin ito kaganda sa kabila ng pagod at pamamawis ng leeg at noo. Sir, natapos ko na pong pinapagawa niyo. Hindi ko po kasi kayo naabutan sa office kanina kaya dumiretso na lang po ako rito sa mansyon niyo. Hingal na sambit ni Alice bago inabot kay Brandon ang hawak niyang folder. Come inside. May kailangan tayong pag-usapan. Sir, pwede po bang bukas na lang? May kailangan pa po kasi akong asikasuhin eh. At saka tapos naman po ang oras ng trabaho ko. At ano namang bagay ang kailangan mo asikasuhin? Huwag mong sabing naghihintay ng asawa at anak mo sa bahay niyo. Nagsiselos na tanong ni Brandon. Parang gano'n na nga po sir. Pasensya na po talaga. Pagsisanungaling ni Alice habang nakahawak sa tiyan niyang kanina pang kumukulo. Ilang saglit pa, nagulat na lang ang dalaga nang biglang itapon ni Brandon ang folder na binigay niya sa malaki nitong swimming pool. Nang dahil sa sobrang taranta niya, agad siyang tumalon kahit na hindi siya marunong lumangoy para lang sagipin ang mga papeles. At dahil masyadong malalim ang swimming pool na yon, bigla na lang siyang lumubog at unti-unting nawala ng malay. Samantala, labis na pag-aalala na naman ang naramdaman ni Brandon kahit walang pagdadalawang isip niyang sanagip si Alice. Binigyan niya ito ng isang CPR dahilan para unti-unting magkamalay ang dalaga. What the hell did you do, Alice? Hindi ka naman pala marunong lumangoy. Tapos tumalon ka pa sa pool para lang kunin ang mga walang kwentang papeles na yan. Nang makabuelo ng paghinga, mabilis na sumagot si Alice. Walang kwenta? Ganyan na ba talaga kababa ang tingin niyo sa akin kaya hindi niyo pinapahalaga ng trabaho ko, sir? Halos hindi na nga po ako natulog kagabi. At hindi na rin ako kumain kanina para lang matapos tong pinapagawa niyo. Mahalaga po sa akin ang trabahong to kasi lumalaki na ang gastusin ni Mama sa ospital. Pagod na po ako maging walang kwenta kaya sana naman huwag niyo na po akong pahirapan pa ng ganito. Hindi na napigilan pa ni Alice ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga luha niya. Agad namang nilamon ng matinding pagsisisi at awa si Brandon. Kaya't sa puntong yon, hindi na niya napigilan pang bugso ng kanyang damdamin. Niyakap niya si Alice para patahanin ito. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Pumasok na muna tayo sa loob. At ikukuha kita ng damit para hindi ka magkasakit. Mahinahon at nag-aalalang sambit ni Brandon habang hawak ang kamay ni Alice papasok sa loob. Dito ka lang. Kukuha lang ako ng damit sa kwarto. Nanatiling tahimik si Alice dahil sa pabago-bago ng ugali ng kaniyang amo. Nang mawala ito sa harapan niya, muli niyang binalikan ang naiwan niyang bag sa tabi ng swimming pool. Mabuti na lang at nahubad niya ito bago siya tumalon kahit hindi na basa ang mga gamot sa loob nito. Kumuha rin siya ng tubig at nang makabalik si Brandon, agad niya itong iniabot. Masyado pong mainit ang katawan niyo nung niyakap niyo ko kanina, sir. Kaya rin po pala kayo umuwi ng maaga kasi may sakit kayo. Pasensya na po sa abala. Uminom na po kayo ng gamot. Nag-aalalang sambit ni Alice. Salamat. Gamitin mo na rin tong t-shirt ko para makapagpalit ka ng damit. Doon ang CR ko. Turo ni Brandon. Sige po sir, maraming salamat po. Maraming salamat din sa gamot na binigay mo. Mahinahon at lihim na kinikilig na sagot ni Brandon. Nang mawala si Alice sa harapan niya, ininom niya na ang gamot na binigay nito. Saglit din siyang napahawak sa dibdib niya dahil sa kakaibang kabog nito. Ni minsan kasi, hindi man lang siya nagkagusto ng totoo o umibig sa isang babae. Nagbago lang ang lahat ng yun nang makilala niya si Alice isang gabi. Kung kaya't nang malaman niyang may asawa at anak na pala ito, ay labis siyang nasaktan at madalas pinangungunahan ng selos. Nang makabalik si Alice, doon na rin inabot ni Brandon ng isang pares ng pulang sapatos na binili niya noon.
Walang pagdadalawang isip niya itong iniabot sa dalaga. Para saan po ang box na to, sir? Bakit hindi mo buksan para malaman mong sagot sa tanong mo? Okay po, sir. Sagot ni Alice at marahang binuksan ang box na inabot sa kanya ng amo. Automatikong namilog naman ang mga mata niya nang makita niya ang isang mamahalin at napakagandang pulang takong. Bakit niyo po ako binibigyan ng ganitong klaseng kamamahaling takong, sir? Puno ng pagtatakang tanong ni Alice. Noon ko pa yun binili. Bago ko pa malamang niloko mo lang pala ako. Sayang naman kung itatapon ko. Kaya binigay ko na lang sa'yo. That's a limited edition. At hanging ikaw lang ang meron yan dito sa Pilipinas. Pagmamayabang pa ni Brandon. Hindi ko po kayang tanggapin to, sir. Nahihiyang sambit ni Alice habang pilit na binabalik ang box mula sa kanyang amo. Tatanggapin mo yun o. Tatanggalin kita sa trabaho. Mamili ka. Panghahamon pa ni Brandon. Sa huli, wala na ring nagawa si Alice kundi ang tanggapin na lang ang regalo ng kanyang amo. Maraming salamat po. Mauna na rin po ako, sir. Ibabalik ko na lang din po itong t-shirt niyo bukas kapag nalabhan ko na. Hindi na nagsalita pa si Brandon at tanging isang tango na lang ang naisagot niya kay Alice. Nang umalis ito sa harapan niya, ay muli siyang nakaramdam ng lungkot. Kahit kasi ilang beses man niyang itanggi sa sarili niya, hindi nun mababago ang katotohanang tuloy nang nahulog ang loob niya sa babaeng pinaasa lang siya. Ilang araw nang hindi mawala sa isipan ni Brandon ang lahat ng sinabi ni Alice nung gabing pumunta ito sa mansyon niya. Bagamat mataas ang pride, hindi na siya nakatiis pa na ipag-utos sa mga tauhan niya na halugugin ang lahat ng ospital para lang mahanap kung saan nakakonfine ang ina nito. Matapos ang isang araw na paghahanap, tuloy na rin niyang natukoy kung nasa nito, kaya't sinadya niyang bumisita ron para magdala ng pagkain kasama ang pinsan. Ang usapan natin pupunta tayo sa Velora dahil maraming magagandang babae ron ngayon. Bakit naman dito mo ako sa ospital din nila, Brandon? Naiinis at nagkakamot ang ulong tanong ni Noah. Bibisitahin natin si Tita Alma, yung ina ni Alice. Babayaran ko na rin ang lahat ng mga gastos nila rito sa ospital. Teka bro, nagpapatawa ka ba? Bakit sa halip na mag-move on ka, mas lalo mo lang nilalapit ang sarili mo kay Alice? Alam mo bang, isang malaking iskandalo kapag nalaman ng lahat na may gusto ka sa isang babaeng pamilyado na? I was just trying to help Noah. Empleyado ko si Alice at nakikita ko rin kung gaano siya kasipag sa trabaho. Kaya tama lang natulungan ko siya. Pagdadahilan pa ni Brandon, kinausap niya rin ang isang staff para iabot ang card niya at bayaran ang lahat ng balance ni Alice sa ospital. Empleyado lang ba talaga? O sadyang hindi ka lang mapakali na hindi mo siya nakikita at natutulungan? Ganyan na ba talaga ang nagagawa ng pag-ibig, Brandon? Magmula nang makilala mo si Alice, hindi ka na sumasama sa aking gumimik. Masyado ka na sigurong nagayuman ng babaeng yun. Umiiling na sagot ni Noah. Masyado kang maraming sinasabi, Noah. Ang mabuti pa, hintayin mo na lang ako sa loob ng kotse. Iritadong sagot naman ni Brandon. Nang makalis ang kanyang pinsan, agad nang pinuntahan ni Brandon ang kwarto ng ina ni Alice. Naabutan niya itong natutulog, kaya't marahan niyang nilapag sa mesa ang mga dala niyang prutas. Ilang saglit pa, nagulat na lang din siya nang biglang dumating ang dalawa. Kapwa sila nataranta nang makita ang isa't isa. Sir Brandon, ano pong ginagawa niyo rito? Kayo po bang tinutukoy ng staff na nagbayad ng hospital bills ko? Puno ng pagtatakang tanong ni Alice. Masyadong maraming mga prutas na pinadala ng lola ko galing sa farm. Sayang naman yun kung mabubulok lang. Kaya dinala ko na rito. Pagsisinungaling ni Brandon. Hindi na rin siya mapigilan ng sariling mapangiti nang makita niyang suot ni Alice ang pulang takong na binili niya para dito. Maraming salamat po, sir. Pero hindi niyo naman po kailangan gawin yun eh. Huwag mo nang isipin pa ang mga bagay na ginawa ko, Alice. Gusto ko lang talagang bumawi dahil masyado akong nagalit at pinahirapan pa kita sa trabaho. Don't worry. Simula sa Lunes, mas magiging professional na ako. Wala naman po sa akin yun, sir.
At saka tama lang po yung ginawa niyo. Nang dahil kasi ron mas marami akong natutunan sa trabaho ko. Mas pagbubutihin ko pa po sa susunod. Mabuti naman kung ganun, Alice. Mauna na pala ako dahil naghihintay na sa kotse ang pinsan ko. Kung may kailangan ka pa, huwag ka sanang mahihiyang magsabi sa akin. Opo sir, maraming salamat po ulit. Nang makalis si Brandon, dumapo ang tingin ni Alice sa mga prutas na dala nito. Hindi siya lubos na makapaniwalang habang lumilipas ang araw, mas lalong bumabait sa kanyang amo. Bumalik tuloy sa isipan niya ang napakagandang ngiti nito. Napabalik lang siya sa wisyo nang marinig niyang may tumikims mula sa likod. Oh Terence, nandyan ka pala. Hindi mo naman nasabi sa aking bibisita ka pala rito eh. Eh di sana, hinintay na kitang may hatid si Travis sa school. Dumaan pa ako ng grocery para bumili ng mga prutas. Pero mukhang hindi mo naman to kailangan. Sa dami ng binili ng boyfriend mo. May halong panunuksong sambit ni Terence. Boyfriend? Hindi ko boyfriend si Sir Brandon no? Ikaw talaga? Masyado mo dumi ang isip mo. Lalaki ako, Alice. Kahit sa ulo ko ng mga ganyang klaseng galawan. At isa pa, sinuot mo rin ang binili niyang takong kahit namumula ng mga paa mo. Samantalang yung mga regalo sa'yo ng Ate Ira mo nun, tinatambak mo lang sa bahay niyo. Sinusubukan ko lang kung kaya kong magtakong, Travis. Sa isang malaking kumpanya na rin ako nagtatrabaho, kaya dapat lang na presentable ang suot ko. Day off mo ngayon, hindi ba? Required ba na kapag bibisita sa ospital, nakatakong pa rin? Teka nga, bakit ba ang dami mong tanong? Daig mo pa si Boy Abunda kung makapag-interview ka sa akin Kapag ako nainis, kakalbuhin na talaga kita. Sambit ni Alice na siyang tinawanan naman ng kaibigan niya. Chill, okay? Nagtataka lang naman ako sa love life mo eh. Halata rin namang may pagtingin ka dyan sa boss mo. Wala ka pa rin bang balak na sabihin sa kanyang totoo? Saglit na natahimik si Alice nang marinig ang tanong na yon. Napainom na lang din siya ng tubig dahil sa tuwing pinag-uusapan nilang tungkol sa bagay na ito, ay hindi niya talaga maiwasang kabahan. Ngayon lang ako nagkaroon ng gantong kagandang trabaho, Terence. Alam mo naman na matagal ko na itong pangarap, hindi ba? Sa ngayon kasi wala pa naman sa isipan ko ang pagkakaroon ng boyfriend. Wala akong ibang gustong mangyari ngayon kundi ang makabawi at mabigyan ng isang magandang buhay si Mama. Buo ang loob na sagot ni Alice. Kumusta na ba si Tita Alma? Kailan daw siya pwedeng lumabas? Pwede na siyang umuwi sa Martes, Terence. Mabuti naman kung ganun. Sigurado akong matutuwa siya kapag nakita niya si Travis. Basta kung kailangan mo ng tulong, huwag sanang mahihiyang magsabi, Alice. 5 taon din tayong hindi nagkita. Kaya gusto ko sanang makabawi man lang sa'yo bilang best friend mo. Oo naman, Travis. Maraming salamat sa tulong mo. Nakangiting sambit ni Alice bago niya mahigpit na niyakap ang kanyang kaibigan. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging abala sa trabaho si Alice dahil papalapit na rin ang product launching ng kumpanya. Nang matagumpay nila itong matapos, isang company dinner ang sinagot ni Brandon para sa buong team nila. Nang dahil sa sobrang pagkasabik, hindi na napigilan pa ng dalaga na lumapit sa pinsan niya. Sigurado ka bang bagay sa akin ang gantong kulay, Ate Karen? Nagtatakang tanong ni Alice habang nakaharap sa isang malaking salamin. Suot ang isang fitted na pulang dress. Bagay sa'yo kahit anong kulay, Alice. Ano bang klaseng himalang nangyari at mukhang natuto kang mag-ayos ngayon? Tanong ni Karen habang nakatitig sa kakaibang ngiti ng kanyang pinsan. May company dinner kami at kakain sa isang 5-star restaurant, ate. Kasama rin si Sir Brandon at ayoko namang magmukhang katawa-tawa sa harap niya, no? Di lumabas din ang totoo na may gusto ka dyan sa boss mo. Kaya pala nitong mga nakarang araw sobrang blooming mo. Ginamit mo pa yung mga naiwang makeup ni Ira. Pero speaking of Ira, wala na bang balak umuwi ang kapatid mo? 3 taon pa siya sa ibang bansa, ate. Sa tingin ko nga, may asawa na siya ron. Kaya kahit nagkasakit si Mama, hindi man lang niya isipang umuwi rito. Napakapasaway talaga niyang kapatid mo, Alice. Sa bagay, matanda na naman siya at may sarili ng desisyon, kaya wala na tayong magagawa pa.
So back to you. Ano, may napili ka na bang susuotin mo mamayang gabi? Ito na lang kulay puti para hindi masyadong maikli ate. Nakasisiguradong sambit ni Alice bago siya nagsimula sa pag-aayos. Nang matapos sa kanyang ginagawa, agad na rin siyang sumabay sa kotse ng manliligaw ng katrabaho niyang si Erica. Pagpasok pa lang niya sa sasakyan, puro papuri na kagad ang natanggap niya mula rito. Napaka-blooming mo talaga, Alice. Kung single ka nga lang, bagay na bagay ka ni Sir Brandon. Nakangiting papuri nito sa kanya. Salamat, Erica. Bagay na bagay din naman kayo ni Richard. Masayang-masaya ako para sa inyong dalawa. Makalipas ang halos kalahating oras na biyahe, nakarating na rin sila sa isang 5-star restaurant. Agad silang pumasok doon para salubungin ang iba pang mga katrabaho mula sa iba't ibang department ng kumpanya. Bagamat maraming tao, mabilis na nakaagaw ng pansin kay Alice ang isang matangkad at matipunong figura ng isang lalaki. Nang makalapit ito sa kanya, halos maubos ang laway niya kakalunok dahil sa sobrang gwapo ni Brandon ngayong gabi. You look handsome tonight, sir. Tama po bang grammar ko? Yeah, napakaganda mo rin ngayong gabi, Alice. Mabuti naman at pinayagan ka ng asawa mong dumalo sa company dinner natin. Kalmado ngunit nagsiselos na tanong ni Brandon. Mabait naman po ang asawa ko, sir. At saka sayang naman po kung hindi ako dadalo ngayon. Libre ang mga pagkain. Alright, enjoy. Enjoy din po kayo, sir. Nang makalis si Alice, hindi pa rin mawala ang titig ni Brandon sa kanya. Habang nasa sulok siya at uminom ng alak, pinapanood niya itong nakikipagtawanan at nakikipag-inuman sa ibang mga empleyado. Ilang saglit pa, nagulat na lang siya nang bigla siyang akbayan ng kaniyang pinsan. What the hell, Noah? Bakit pa bigla-bigla ka na lang sumusulpot sa tabi ko? Wala ka bang sariling kumpanya? Iritableng tanong ni Brandon at mabilis na inalis sa balikat ang kamay ng kanyang pinsan. Wala kaming ganap ngayon, kaya makikisali na lang ako sa inyo. At saka, ngayon na lang ulit ako makakainom, no? Isang malaking himala kasi na tumigil ka na sa pambababae. Nagrereklamong sagot naman ni Noah. I'm not interested with anyone. Alam mo naman kung sino lang ang babaeng gusto ko, hindi ba? Di namin mo rin ang totoo. Ang mabuti pa, tutulungan na lang kitang mag-move on na ngayong gabi. Ewan ko na lang kung hindi ka pa matauhan sa picture na ipapakita ko. Bahagyang kinabahan si Brandon nang kunin ni Noah ang cellphone nito at may hinanap. Ilang saglit pa, isang litrato ang pinakita nito sa kanya. Litrato ni Alice na may kayakap na isang lalaki kasamang isang maliit na bata. Ang sweet nilang mag-asawa, hindi ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na pamilyadong tao na yung si Alice? Kailangan pa ba kitang suntukin para matauhan ka namang kumag ka? Sa puntong yun, napakuyom na lang ng kamao si Brandon. Bagamat wala siyang karapatan, ay matinding selos pa rin ang nararamdaman niya. Sinubukan niyang kalimutan ang nakitang litrato sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Subalit, hindi talaga yun mawala sa isipan niya. Hindi mo makakalimutan si Alice kung panay ilom lang ang gagawin mo, Brandon. Ang buti pa, bibigyan na lang kita ng babae. Doon ka naman talaga magaling, hindi ba? Alright, give me one. Siguraduhin mo lang na magugustuhan ko ang babaeng ibibigay mo. Sure bro, maghintay ka lang dyan. Muling ininom ni Brandon ang huling baso ng alak na hawak niya. Matapos ang ilang minuto, dumating na rin ang pinsan niya kasamang isang magandang babae. Nang dahil sa kalasingan nito, agad nitong inangkin ang labi niya. Sa halip na itulak palayo, wala siyang ibang ginawa kundi ang gumanti sa halik na binigay nito. Samantala, sunod-sunod na pumatak ang mga luha sa mga mata ni Alice nang makita niyang may kahalikang babae si Brandon. Bagamat nahihilo, sinubukan niya pa rin tumakbo hanggang sa makarating siya ng parking area. Nang makalabas ng restaurant, doon lang niya napagtanto na naiwan niya palang isang pulang takong na suot niya. Ano ba yan, Alice?
Bakit ka ba umiiyak at nasasaktan? Ano naman sa'yo kung may kahalikang babae si Sir Brandon? Naiinis na bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Subalit kahit anong pagkumbinsi ang gawin niya sa sarili, labis talaga siyang nasaktan sa nakita niya kanina. Napaupo na lang ulit-tuloy siya at mas lalong napaiyak. Ilang saglit pa, isang binting nakita niyang nakatayo sa harap niya. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Brandon. Tinulungan siya nitong makatayo para isuot ang pulang takong na naiwan niya kanina. Anong ginagawa niyo rito, sir? Bakit iniwan niyo yung babaeng kahalikan niyo kanina? Tanong ni Alice at mabilis na pinahid ang mga luha sa mga mata niya. Iniwan ko siya kasi nakita kong tumatakbo ka kanina. Ano bang nangyari? May masakit ba sa'yo ngayon? Nag-aalalang tanong ni Brandon habang sinusuri ang buong katawan ni Alice. Anong naman sa inyo kung may masakit sa akin, sir? Wala naman kayong dapat pakialam, hindi ba? Ang mabuti pa, balikan niyo na lang yung babae niyo. Dahil baka mamaya niya na, sabihin niyo na naman na isa akong malaking istorbo. Naiinis na sambit ni Alice at tumalikod na kay Brandon. Ngunit bago pa man siya makakbang palayo, ay agad na hinawakan ng boss niya ang kanyang kamay para hapitin palapit at yakapin. Habang magkayakap silang dalawa, ramdam ni Alice ang unti-unting pagkabasa ng balikat niya. Matagal na akong tumigil sa bisyo ko, lalong-lalo na sa pambababae, Alice. Magmula nang makilala kita, hindi ka na nawala pa sa isipan ko. At nung mismong araw na iniwan mo ko sa kwarto, kung saan may nangyari sa ating dalawa, halos mabaliw ako kakahanap sa'yo. Hindi ako paladasal na tao pero minsan sa buhay ko, pumunta ako ng simbahan para magdasal na sana makita ulit kita. Nangyari naman ang bagay na yun pero nalaman kong may asawa at anak ka na nung nagkita tayo sa kumpanya ko. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa akin ang bagay na yun? Halos araw-araw akong hindi makatulog. Hindi ko rin mapigilan ang sarili kong hindi masaktan. Sa tuwing iniisip ko na pamilyado ka na at hindi magiging posible ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahabang paliwanag ni Brandon habang umiiyak. Ngayong nasabi na niya ang totoo niyang nararamdaman, pakiramdam niya ay nabawasan siya ng isang malaking tinik sa dibdib. Samantala, labis na nasaktan si Alice sa mga salitang narinig niya. Nang kumala si Brandon mula sa pagkakayakap sa kanya, kitang-kita niya ang mga luhang pumapatak sa mga mata nito. Pasensya sa lahat ng mga kasinungalingan ko, sir. Sa sobrang desperada kong magkaroon ng trabaho. Sariling nararamdaman ko lang ang iniisip ko. Pero ngayon, hindi ko na kayang itago pa ang totoo. Panahon na rin siguro para malaman yung lahat ng tinatago ko. Umiiyak na sambit ni Alice na siyang dahilan para mamuo ang pagtataka sa mukha ni Brandon. Ang totoo niyan, sir, hindi naman talaga ako pamilyadong tao. Wala akong asawa at higit sa lahat wala rin akong anak. Alam kong maling-mali po tong ginawa ko pero wala na talaga akong maisip na paraan para makatulong sa mga gustusin namin sa bahay. Pagod na akong maging walang kwenta, sir. Pakiramdam ko nga mas malalo akong naging walang kwenta ngayon matapos ang lahat ng sinabi kong kasinungalingan sa inyo. Mabigat ang loob na dugtong ni Alice. Buong akala niya, makikita niya ulit kung gaano kagalit si Brandon. Subalit, nagulat na lang siya nang yakapin siya nito sa pangalawang pagkakataon. Nang kumalas ito sa kanya, mahigpit naman itong hinawakan ng dalawang kamay niya. Sabihin mo lang sa akin na mahal mo ko. Handa akong kalimutan lahat ng kasinungalingang sinabi mo, Alice. Please, baby. I want to hear that you like me. Halos nagmamakaawang sambit ni Brandon. Ngunit sa halip na isang sagot ang marinig niya mula kay Alice, nagulat na lang siya nang bigla nitong angkinin ng labi niya. Sa puntong yon, hindi na niya napigilan pa ang sariling hawakan ng bewang nito. Dahil kapwa sila hindi makatiis, nagmamadali silang pumasok ng kotse. At sa pangalawang pagkakataon, binigay nilang sarili sa isa't isa ng may halong pagmamahal
at matinding pangungulila. Kinabukasan, masakit ang ulo ni Alice nang magising siya sa hindi pamilyar na kwarto. Nang ilibot niya ang kaniyang paningin, nahagip ng kaniyang mga mata ang isang malaking picture frame ni Brandon. Nang dahil doon, bumalik sa isipan niyang lahat ng mga nangyari kagabi. Maya-maya pa, biglang bumukas ang kwarto at bumungad sa kanya ang lalaking pinakamamahal niya. Good morning, baby. Kumusta ang tulog mo? May masakit pa ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Brandon at marahang inilapag sa mesa ang pagkaing niluto niya. Ayos lang ako, Sir Brandon. Medyo nahihilo lang ng konti kasi marami akong ininom kagabi. Nahihiyang sagot ni Alice lalo patulang suot na pantaas ngayon ang kaniyang amo. Anong Sir Brandon? Wala tayo sa trabaho, kaya hindi ka dapat nagiging formal sa akin, Alice. Just call me baby, para naman mas lalong gumanda ang gising ko. Pagbibiro pa ni Brandon. Maganda naman talaga ang gising mo kasi katabi mo ko. At oo nga pala, nagugutom na ako. Pwede mo ba akong bigyan ng pandesal dyan? Nanunugsong sambit ni Alice habang nakatitig sa abs ni Brandon. Anong pandesal? Pasta ang niluto ko, baby. Tapos nagtimpla na rin ako ng gatas. Naglilihi ka ba't pandesal ang hinahanap mo? Nagtatakang tanong ni Brandon. Huli na rin ang namalayan niya kung ano ang ibig sabihin ni Alice kung kaya't isang pilyong ngiti ang pinakawalan niya. Don't tell me, you want a second round. Pagbibigyan naman kita eh. Ha? Anong second round? Nagbibiro lang naman ako, Brandon. Ang mabuti pa, kumain na lang tayo. Nahihiyang sambit ni Alice bago sinimulang tikman ang pagkaing niluto ng kaniyang boss. Nagustuhan mo ba? Oo naman, ang sarap nga eh. At dahil dyan, pwede ka nang mag-asawa. Ang tanong, handa ka na bang maging asawa ko? Nang dahil sa tanong na yun, labis na namula ang buong mukha ni Alice. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin siya makapaniwalang magiging isang napakagandang umaga ito para sa kanya. Hindi pa ako ready, Brandon. At oo nga pala, pwede bang ilihim muna natin sa mga katrabaho natin kung ano ang meron tayo? Huwag kang mag-alala, hindi ko rin naman papatagalin pa ang mga kasinungalingan ko. Magre-resign na agad ako pag nakahanap ako ng bagong malilipatang trabaho. Magre-resign? Bakit naman? Hindi mo ba gustong araw-araw tayong nakikita kasi magkasama tayo sa trabaho? Gusto naman, Brandon. Pero alam ko sa sarili kong hindi ako magiging masaya kung itutuloy ko pa ang kasinungalingang ito. Alright, kung yun ang gusto mo. Wala akong ibang magagawa kundi ang suportahan ka. Mahal na mahal kita, Alice. Mahal din kita, Brandon. Kakaibang sayang naramdaman ni Alice dahil sa wakas, tuloy na niyang naamin ang totoong nararamdaman niya. Hindi naman siya nagkamali sa napiling desisyon dahil araw-araw na pinaparamdam sa kanya ni Brandon ang pagmamahal ng isang lalaki na hindi niya pa naranasan noon. Palihim din silang naglalambingan sa tuwing bakante ang trabaho. Mabuti na lang at hanggang ngayon, hindi pa rin sila nahuhuli ng mga katrabaho. Bukod pa ron, hinahati din siya nito pauwi hanggang sa isang araw. Naabutan sila ni Terence na magkasama sa iisang kotse. Bakit ngayon ka lang umuwi, Alice? At bakit kasama mo pa itong boss mo? Nagtataka ngunit lihim na nagsiselos na tanong ni Terence. Hindi na lang niya ako, boss. Kasi boyfriend niya na rin ako. Ikaw bang peke niyang asawa? Mayabang na tanong ni Brandon. Totoo bang sinasabi ng lalaking to, Alice? Oo, Terence. Pasensya ka na kung hindi ko nakwento sa'yo ha. Masyado kasi akong busy sa trabaho. Pasensya na rin kung hindi tayo nakalabas nung nakarang Sabado. Dodoblehin ko na lang ang paglibre ko sa'yo. Nahiyang sambit ni Alice at lalong-lalo na nang gumapang ang kamay ni Brandon papunta sa bewang niya. Okay lang, Alice. Pero sigurado ko bang mapagkakatiwalaan mong lalaking to? Nagdududang tanong ni Terence sabay baba ng tingin sa bewang ni Alice kung saan nakilagay ang kamay ni Brandon.
Sa puntong iyon, mas lalong tumindi ang selos na nararamdaman niya. Bata pa lang kasi sila ni Alice, may lihim na siyang nararamdaman para dito. Nakalimutan niya na naman yon nang magkaasawa siya. Ngunit ngayong magkapit-bahay na ulit sila ng kababata niya, bumalik ang lahat ng nararamdamang matagal na niyang ibinaon sa limot. At bakit naman hindi? Darating ang panahon na magiging mag-asawa kami. Kaya dapat lang na magtiwala siya ng sobra sa akin. Dugtong pa ni Brandon. Ramdam ni Alice ang kakaibang tensyon sa pagitan nilang dalawa, kaya't mabilis na siyang pumagitna para umawat. Pwede bang timers muna? Ang mabuti pa, umuwi na kayong dalawa dahil gabi na. Papasok na rin ako sa loob dahil masyado akong pagod sa trabaho. Sambit ni Alice at pagkatapos ay walang paligoy-ligoy na pumasok sa loob ng bahay. Hindi naman nagpatinag si Brandon sa lalaking kaharap niya at mas lalo niya pa itong niyabangan ng tingin. Kailangan nating mag-usap. Sumunod ka sa akin. Seryosong sambit ni Terence. Nang makarating sila sa loob ng bahay niya, agad siyang naghanda ng alak na iinumin nilang dalawa. Ano bang kailangan mo sa akin at inaayaw mo pa ako papasok rito sa bahay mo? Nagtataka na tanong ni Brandon. Day off mo naman bukas, kaya siguradong walang magiging problema kung lalasingin kita. Gusto ko lang talagang malaman kung gaano ka kaseryoso sa best friend ko. At sino ka naman para alamin ang bagay na yun? Wala akong balak makipagkompetensya sa'yo, Brandon. Ang totoo niyan, tanggap ko nang ikaw ang mahal ni Alice at hindi ako. Nakikipag-usap ako ngayon bilang best friend niya. Sa sobrang dami niyang pinagdaanan sa buhay, wala akong ibang gustong hindi ang mapunta siya sa isang lalaking mamahalin at haalagaan siya ng buong puso. Seryosong paliwanag ni Terence habang naglalagay ng alak sa baso ni Brandon. I love her so much. Nakwento niya na rin sa akin ang lahat ng mga pinagdaan niya sa buhay. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng kahit anong bagay na ikakasira ng relasyon naming dalawa. Mabuti naman kung ganun. Dahil sa oras na saktan mo siya, hindi ako magdadalawang isip na kunin siya sa'yo. She's mine already, kaya hindi mo na siya makukuha pa. Bakit hindi ka nalang maghanap ng ibang babae? Nabanggit sa akin ni Alice ang sitwasyon mo. Pati na rin ang pagkamatay ng asawa mo sa panganganak. Panahon na rin siguro para bigyan mo ng bagong mami si Travis. Payo ni Brandon sabay inom ng alak. Hindi ko priority yan sa ngayon, Brandon. Masyado kong busy sa trabaho, pati na rin sa pag-asikaso ng anak ko. At pwede ba, huwag mong ibaling sa akin ang usapan dahil nandito tayo para kilalanin ang isa't isa. Seryosong sagot naman ni Terence at naglabas pa ng 3 bote ng alak. Sa gabi rin yun, hindi niya lubos sa kalain na magkakasundo agad sila ni Brandon. Bunga ng kalasingan, hindi na rin ito umuwi. Kinabukasan ay nagulat na lang din si Alice nang makita sila nitong magkatabi sa kama. Brandon? Terence? Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo magkatabing natulog? May nangyari ba sa inyong dalawa? Hindi makapaniwalang tanong ni Alice. Hanggang ngayon, napakadumi mo pa rin talagang mag-isip, Alice. Sa laki ng katawan ko, sa tingin mo ba papatulan ko tong boyfriend mo? Nagkakamot ang ulong sagot ni Terence bago tumayo mula sa kama at nagsuot ng damit. You're overthinking again, baby. Nag-inuman lang kami ni Terence kagabi. Hindi mo ba gusto na magkasundo na kaming dalawa nitong best friend mo? Nakangiting tanong naman ni Brandon. Gusto naman, Brandon. Nagtataka lang ako kung bakit ang bilis niyong nakuha ang loob ng isa't isa. Sigurado ba kayong friends na kayo? Oo naman, Alice. Pero sa oras na saktan ka niya, ako mismo ang babasag sa ulo ng lalaking yan. Alam mo naman kung gaano ako ka-protective sa'yo nun pa man, hindi ba? Salamat sa concern, Terence. Pero huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko naman si Brandon. Hindi ko hahayaang saktan ako ng lalaking to, no? Sa akin ka dapat nag-aalala, Terence. Ang totoo niyan, si Alice pa nga ang mapanakit sa akin. Madalas niyang kinakagat ang balikat ko sa tuwing may nangyayari.
Hindi na hinayaan pa ni Alice na matapos ni Brandon ang sasabihin niya at agad niya itong binato ng tsinelas para tumahimik. Huwag mo nang pakinggan pa ang sasabihin ni Brandon, Terence. Ang mabuti pa, sundin mo na sa baba si Travis dahil sigurado akong tapos na siyang kumain ng agahan kasama si Mama. Pagtataboy ni Alice na siyang sinunod naman ng best friend niya. Nang makalis ito, ay nag-aalala niyang nilapitan si Brandon. Sorry kung nabato kita, Brandon. Ikaw naman kasi kailangan mo pa talagang banggitin kay Terence ang nakakahiyang bagay na yun. I'm sorry, baby. Ang mabuti pa, mag-date na lang tayo ngayon para mabawasan naman yung inis mo sa akin. Nakangiting tanong ni Brandon sabay hawak sa kamay ng girlfriend niya. Date? Di ba may trabaho tayo ngayon? Lunes na Lunes tapos gusto mo agad akong umabsent? Wala akong pakialam kung Lunes man, Alice. Nakalimutan mo na ba na ako ang may-ari ng kumpanya? Kaya kung anong gusto ko, yun dapat ang masusunod. Kung yan ang gusto mo, edi sige. Magbibihis na ako. Sumama ka na rin sa akin sa baba para malaman din ni Mama na nandito ka. Mabuti na lang at sobrang niluto niyo ngayon para makakain ka na rin ng agahan. Alright. Thanks, baby. Sagot ni Brandon bago mabilis na hinalikan sa labi si Alice na siyang nagdulot ng pamumula nito. Sa puntong iyon, labis na sayang nararamdaman niya dahil bukod sa nakuha na niyang loob ni Alice, nakuha na rin niyang loob ng best friend nito, pati na rin ang ina nitong si Alma na botong-boto sa relasyon nilang dalawa. Matapos kumain ng agahan, hindi na umuwi pa si Brandon. Mabuti na lang at kasyang-kasya sa kanya ang lahat ng pinahiram na damit ni Terence. Nang makaligo siya at makapagbalit, tahimik niyang hinintay si Alice sa sala kung saan nakangiti niya ring binubuklat ang mga photo album nito nung bata pa. Nung namatay ang asawa ko, mas lalong tumaas ang pangarap ni Alice para sa pamilya namin, Brandon. Halata naman sa mga litrato niya noon kung gaano siya kasiyahing bata. Kaya labis akong nagpapasalamat sa iyo kasi isa ka sa mga rason kung bakit bumalik ang dati niyang mga ngiti. Emosyonal na sambit ni Alma habang inaalala ang lahat ng mga pinagdaanan ng anak niya. She made me so happy too, tita. Kung noon ko pa siguro siya nakilala, sigurado kong matagal na rin sanang nagkakulay ang buhay ko. Pag-amin ni Brandon habang nakatitig pa rin sa mga litrato. Buong puso kong pinagkakatiwala ang anak ko sa iyo, Brandon. Hindi pa man tayo matagal na magkakilala. Ramdam ko na agad kung gaano kabuti ang puso mo. Mahalin at alagahan mo sana ang anak ko. Kasi wala akong ibang hiling kung hindi ang makita siyang laging masaya. Hindi niyo po kailangang hilingin sa akin yung tita. Dahil kusa at buong puso ko po yung gagawin. Marami po akong plano para sa aming dalawa ni Alice. At kabilang na sa planong yun ang iharap siya sa altar kapag handa na siya. Puno ng sinseridad na paliwanag ni Brandon. Hinawakan naman ni Alma ang kamay niya bago muling nagsalita. Maraming salamat, iho. Hulog ka ng Diyos sa buhay ng anak ko. Maaari ba kitang yakapin? Binitawan ni Brandon ang hawak niyang photo album para lumapit kay Alma at yakapin ito. Samantala, nakita at narinig naman ni Alice ang buong pag-uusap ng kanyang ina, pati na rin ang lalaking pinakamamahal niya. Sa puntong iyon, halos mapunit ang labi niya sa pagngiti dahil ramdam niyang unti-unti na rin natutupad ang lahat ng mga pangarap niya sa buhay. Matapos makapagpaalam sa kanyang ina, isang malawak na ngiti ang muling sumilay sa ngiti ni Alice nang dalhin siya ni Brandon sa rooftop ng isang restaurant kung saan tanaw na tanaw ang magagandang bundok at isang malawak na lupain. Wow! Napakaganda rito, Brandon! Tuwang-tuwang sambit ni Alice habang kumukuha ng magagandang litrato. You're the most beautiful, Alice. Kung pwede nga ikaw na lang ang titigan ko buong maghapon gagawin ko eh. Ikaw talaga, Brandon. Lagi mo na lang akong binubola. Kailan ka ba mauubusan ng banat mo, ha? Why? Ayaw mo bang
Bumabanat ako? Hindi naman sa ayoko. Masyado kasi akong namumulay eh. Baka mamaya niyan, ang pangit-pangit ko na pala sa harapan mo tapos ipagpalit mo na ako sa ibang babae. Nagtatampong sambit ni Alice. Hindi mangyayari yun, Alice. Nangako ko kay Tita Alma na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Kaya tutuparin ko yun. Hindi ako aalis sa tabi mo. Lalong-lalo na sa mga oras na kailangan mo ko. Mahal na mahal kita. At hindi na ako makapaghintay pa na pakasalan ka. Halos mapunit ang labi ni Alice sa pagngiti habang inilalagay sa likod ng tenga niya ang mga takas na buhok. Mahal din kita, Brandon. Hayaan mo kapag nakahanap at nakalipat na ako sa bago kong trabaho. Simulan na agad natin ang paghahanda para sa kasal natin. Gusto ko na rin namang bumuo ng isang magandang buhay kasama kayo. Bagamat namumula sa sobrang kilig, hindi na niya napigilan pa ang sariling hatakin ng necktie ni Brandon upang angkinin ang labi nito. Sa harap ng isang napakagandang tanawin, pinagsaluhan nila ang isang matamis na halik na siyang patunay ng wagas na pagmamahalan nila para sa isa't isa. Buong akala ni Brandon, tuloy-tuloy ang kasiyahang yon. Subalit isang araw, sa kalagitnaan ng date nila ni Alice, bigla na lang nagpatawag ng isang emergency meeting ang stepmom niyang si Margaret. Tahimik ang buong executive boardroom ng Little Haven Corporation nang dumating siya roon. Para saan ang meeting na to, Mama? Puno ng pagtatakang tanong ni Brandon habang mariing nakatitig sa kanyang ina. Well, tinipon ko kayong lahat dito kasi may isang malagang bagay na kailangang malaman ng lahat. Mayabang na sagot ni Margaret bago isa-isang pinamigay sa lahat ng board members ang litratong nakalap niya. Nang makita ni Brandon ang litrato nila ni Alice na magkahalikan, otomatikong napakuyom ang dalawang kamao niya. Rinig niya ang kaliwat kanang bulungan ng lahat. Anong ibig sabihin nito, Mama? Hindi pa ba obvious ang sagot sa tanong mo, Brandon? You're engaged in a personal relationship with a subordinate who is legally married. This is a direct violation of our company's code of ethics, conflict of interest policy, and moral standards clause. Dugtong pa ni Margaret. Matagal-tagal na rin siyang naghahanap ng butas na ikakasira ng kanyang anak para makuha ang kumpanya. Mabuti naman at ngayon, umaayon na sa kanyang lahat. Isang malaking iskandalo ito kung lalabas sa publiko, lalo na't family-oriented ang imahe ng Little Haven Corporation. Ano bang klaseng kahiyan itong pinasok mo, Brandon? Naiinis na tanong ni Mario, isa sa mga board of directors. Ano bang gusto mong mangyari, Mama? Hindi ka ba nagsasawa sa paghanap ng butas para sirain ako? Sinisiraan? Naririnig mo bang sinasabi mo, Brandon? Hindi man kita kadugo. Parang isang anak na rin ang turing ko sa'yo. Hindi ko naman ginagawa ang lahat ng ito para kunin sa'yo ang kumpanya eh. I'm doing this because of your dad. Kahit na 3 taon na siyang patay, gusto ko pa rin gawin ng lahat para ingatan ang mga negosyong naiwan niya, lalong-lalo na ang kumpanya. At sa tingin mo'y maniniwala pa ako sa intensyon mo? Noon pa man, ramdam kong mainit ng mga mata mo sa akin. This is not about personal feelings, Brandon. This is about corporate responsibility. Isang malaking kahiyan sa kumpanya itong pinasok mo. At dahil dyan, I am formally filing a motion for your removal as a CEO, effective immediately. Mas lalong lumakas ang bulungan sa loob ng executive boardroom nang sabihin ni Margaret ang mga salitang yon. Do we have unanimous support for this motion? Dugtong pa niya sabay ngiti nang makitang isa-isang tumango ang lahat. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Akala niyo ba'y mapapabagsak niyo ako ng ganun lang? Umiigting ang pangantanong ni Brandon. Everything is too late, son. By majority vote, the board has decided to suspend you, Brandon Del Fierro, from your position as CEO. Kung tatanggalin natin si Brandon, sino ang papalit sa kanya? Well, tinatanong pa ba yan, Mario?
We all know that I am the most qualified for this position. Don't worry, sa pamamalakad ko, mas magiging magandang takbo ng kumpanya. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. The meeting is over. Ngiting tagumpay na anunsyo ni Margaret habang naglalakad palabas ng boardroom. Labis na galit ang nararamdaman ni Brandon, lalong-lalo na nang lumabas sa balita at kumalat online ang litrato nila ni Alice. Nang dahil doon, naging isang malaking usap-usapan ito sa kumpanya. Samantala, wala namang kamalay-malay si Alice sa mga nangyayari at pumasok pa rin sa trabaho kinabukasan. Nagtaka na lang siya nang makita niyang halos lahat ay nakatingin sa kanya habang nagbubulungan. Maya-maya pa, nilapitan siya ng pinakamalapit niyang katrabaho na si Erica. Totoo ba ang kumakalat na balita, Alice? Puno ng pagtatakang tanong nito. Ano namang klaseng balita, Erica? Naging isang sikat na artista na ba ako kaya pinagtitingin ako ng halos lahat ng mga katrabaho natin ngayon? Natatawang tanong ni Alice ngunit mabilis na nawala ang ngiti sa labi niya nang makita niya kung gaano kaseryoso ang kaniyang katrabaho. Tinuring kita bilang isang matalik na kaibigan, Alice. Pero hindi naman kaya ng konsensya kung kampihan na lang ang mga kasinungalingan mo. Paano mo nagawang magtaksil sa asawa at anak mo? Paano mo nagawang patulan si Sir Brandon kahit na may pamilya ka na? Laman yun ang balita ngayon. At dahil sa relasyon yung dalawa, natanggal si Sir Brandon bilang CEO. Bumagsak ang balikat ni Alice nang marinig niya ang mga salitang yon. Nang dahil sa matinding pag-aalala para kay Brandon, nagmamadali siyang umalis para puntahan ito sa mansyon. Subalit hindi inaasahang makakasalubong niya ang stepmom nito. Hindi pa man siya nakakapagsalita, isang malakas na sampal na kaagad ang natanggap niya mula dito. Ang kapal nga rin talaga ng mukha mong magpakita pa rito sa kumpanyang babae ka. You really thought you could twist my son around your fingers just to get a taste of Del Fierro's money, ha? Galit na sambit ni Margaret dahilan para mapakunot ang noon ni Alice. Pasensya na po, Ma'am Margaret, pero wala po akong alam sa sinasabi niyo. At talagang nagmamaang-maangan ka pa. Obvious naman na pera lang ang habol mo kay Brandon. Naturingan kang may anak at may asawa pero nakuha mo pang lumandi sa ibang lalaki. Ibang klase ka rin talaga, no? Pasensya na po, Ma'am Margaret, pero hindi po talaga. Hindi na nagawang tapusin pa ni Alice ang sasabihin niya dahil isang malakas na sampal ulit ang tumama sa pisngi niya. Sa sobrang lakas ng puwersang yon, ay halos mawalan pa siya ng balanse. Pasalamat ka! At yan lang ang inabot mo sa akin dahil kahit papano'y ikaw ang naging daan para makuha ko ang gusto ko. The company is now in my hands. Wala ka nang mapapala kay Brandon dahil simula ngayon, lahat ng meron siya'y mapupunta sa akin. Malakas na pagtawa ni Margaret. Anong klase kayong ina para gawin niyo to kay Brandon? Hindi man lang ba kinaawa sa kanya na laman siya ng balita ngayon? You should ask yourself that question, Alice. Dahil magmula nang pumasok ka sa buhay ng anak ko, doon lang siya nasira. It's you who ruined his life. Itatak mo yun sa kokote mo. Labis na bumigat ang dibdib ni Alice nang marinig niya ang lahat ng yon. Hindi na niya pinatagal pang pag-uusap nila ni Margaret at agad din siyang lumabas ng kumpanya para pumara ng taxi. Nang makarating siya sa mansyon ni Brandon, ay agad niya itong hinanap. Mabuti na lang at saktong dating niya dahil naabutan niya itong paahon sa swimming pool. Agad niya itong nilapitan para yakapin. I'm sorry, Brandon. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Nang dahil sa akin nasira ang pangalan mo. Humihikbing sambit ni Alice. Ramdam niya naman ang marahang paghagod ni Brandon sa likod niya habang pinapatahan siya. Bakit ka nagsasorry? Wala kang kasalanan sa lahat ng mga nangyari, Alice. Nang dahil sa mga kasinungalingan ko, natanggal ka bilang CEO. Bakit parang wala lang ang lahat sa'yo, Brandon? Pinagtatawanan at pinag-uusapan ka ng lahat. Sirang-sira na ang pangalan mo nang dahil sa akin. Wala akong pakialam sa lahat ng sinasabi ng ibang tao. Dahil alam kong hindi naman yung totoo, Alice. Hindi rin ako papayag na tuloy ang mapa sa kamay ng stepmom ko ang kumpanya.
Gagawa ko ng paraan para mabawi yon. So please, huwag mo nang sisihin ng sarili mo. Pero Brandon, Wala kang kasalanan, okay? Mahal na mahal kita, kaya hayaan mong ayusin kong gulong ito. Ang mabuti pa, ipagluluto kita para sabay na tayong kumain. nakangiting alok ni Brandon sabay hawak sa kamay ni Alice papunta sa kusina. Pasensya na kung hindi ko mapigilan ng sarili kong hindi mag-alala, Brandon. Paulit-ulit ko kasing naalalang sinabi ng mami mo. Natatakot ako na balang araw tuluyan ko ng masira ang pangalan mo. Nag-aalalang sambit ni Alice dahilan para saglit na tumigil sa paghihiwa ng mga gulay si Brandon. Kinausap ka ni Mami? Anong sinabi niya sa'yo? Siya ba ang dahilan kung bakit sobrang pula ng pisngi mo? Okay lang ako, Brandon. Sarili mo dapat ang iniisip mo at hindi ako. Wala kang dapat ipag-alala sa akin, Alice. Noon pa man, mainit na ang ulo sa akin ni Mami. Kaya hindi ko siya kinikilala bilang ina. Nung namatay si Daddy, sobrang galit niya sa akin dahil sa akin napunta ang kumpanya. Pero don't worry, may plano naman ako eh. Hindi ko hahayaan basta na lang masira ang pangalan ko. At higit sa lahat, hindi ko hahayaang madami ka sa gulong ito, Alice. Marami ka nang nagawang kabutihan sa akin, Brandon. Kaya gusto kong ako naman ang gumawa ng isang mahalagang bagay para sa'yo. Hindi ko man madalas sabihin sa'yo ang nararamdaman ko pero mahal na mahal talaga kita. At nasasaktan ako sa tuwing pinagsasalitaan ka ng kung ano-ano ng ibang tao. I love you too, Alice. Pero wala kang kailangang gawin, okay? Dito ka lang sa tabi ko at magtiwala sa akin. Nakangiting sambit ni Brandon at pagkatapos ay hinalikan ng babaeng pinakamamahal niya. Matapos nilang kumain, ay nagtabi rin sila sa pagtulog. Kalimutan mo na lang ang lahat ng nalaman mo ngayong araw. Nag-book ako ng ticket papuntang Canada bukas. Mas maganda siguro magbakasyon muna tayo para malibang sa lahat ng mga nangyayari. Matulog ka na ha. Alam kong wala ka pang masyadong pahinga. Good night, baby. Good night din, Brandon. Mas lalong bumuhos sa mga luha sa mga mata ni Alice habang pinagmamasdan niya ang natutulog niyang nobyo. Bagamat paulit-ulit na sinasabi ni Brandon sa kanya na wala siyang kasalanan, hindi niya pa rin mapigilang sisihin ang sarili niya. Kaya naman isang plano ang bigla na lang pumasok sa isipan niya. At ang planong yun ay matapang niyang gagawin alang-alang sa lalaking pinakamamahal niya. Kinabukasan, nasa harap si Alice ng isang press conference. Kaliwat ka ng flash ng kamera ang tumatama sa mukha niya. Bagamat kinakabahan, isang malalim na buntong hiningang pilit niyang pinakawalan. Inisip na lang na nasa kalagitnaan siya ng isang job interview para maipakilala niya ang sarili at masabi ang buong katotohanan. Ano ba talaga ang totoo, Miss Alice Rosales? May namamagitan ba talaga sa inyo ni Mr. Brandon Del Fierro, ang dating CEO ng LH Corporation? Nagtatakang tanong ng babaeng reporter. Opo, totoo ang lahat ng mga pictures na kumakalat. May relasyon kami ni Brandon. Matapang na sagot ni Alice dahilan para lalong umingay ang media. Hindi ba't isa ka sa mga empleyado ng parent division team kung saan tanging may mga anak lang ang tinatanggap sa trabaho? May asawa ka na rin, kaya't bakit pumatol ka pa rin sa isang maimpluwensyang tao? Totoo ba ang sinasabi nila na dahil yun sa matinding pangangailangan sa pera? Minahal ko si Brandon hindi dahil sa pera niya, kung hindi dahil sa kabutihang pinakita niya sa akin. Kahit wala naman akong ibang may pagmamalaki. Noon pa man, hirap na talaga akong makahanap sa trabaho. Madalas akong pinagtatabuyan palayo kasi hindi ako magaling. Pero nung makita kong hiring ang LH Corporation ng isang mother consultant at malaki ang sweldo nito, naging desperada ako. Sa sobrang pangangailangan ko ng trabaho, pineke ko ang documents ko. Ang totoo niyan, wala naman talaga akong anak. At higit sa lahat, hindi ako kasal sa ibang lalaki. Dahil wala naman talaga akong asawa. Sandaling natahimik ang buong bulwagan. Maging ang mga camera flashes ay tila bumagal.
Nanatiling tuwid ang likod ni Alice kahit nanginginig na ang boses. Gusto ko pong linawin na walang kaalam-alam si Mr. Brandon Del Fiero sa mga dokumentong pineke ko. Hindi niya ako tinulungan, hindi niya ako kinampihan. Kaya pwede po ba, itigil niyo ng masasakit na salitang binabat niyo sa kanya? Kasalanan ko po ang lahat ng ito. At handa akong managot sa batas para pagbayaran ng mga kasalanan ko. Dugtong pa ni Alice habang walang tigil na bumubuhos sa mga luha sa mga mata niya. Ilang saglit pa, natanaw niya si Brandon na papunta ngayon sa direksyon niya. Nang makarating ito sa tabi niya, ay mabilis nitong hinubad ang suot na coat para ipatong sa balikat niya. That's enough, Alice. Pero Brandon, kailangan ko pang linisin ang pangalan mo. Hindi mo kailangan akuin ang lahat ng kasalanan, Alice. Hayaan mong ako naman ang magsalita sa harap ng lahat. Nag-aalala lang sambit ni Brandon bago hinarap ang mga reporter. I will not allow this woman to carry all the blame alone. I, as the CEO at that time, failed to ensure a stricter verification process. That failure is mine. So you're saying you're taking legal responsibility for her actions? I am saying that I will personally cooperate with authorities to ensure this matter is handled fairly and humanely. There was no intent to defraud the company. I will be filing a formal motion to reclassify this case as an administrative violation, not a criminal offense. And what about the board's decision? Your removal? My legal team is already reviewing the validity of that decision. At ngayon nandito na rin ako. Gusto kong ipaalam sa lahat kung gaano ko kamahal ang babaeng nasa tabi ko ngayon. This woman came here today, knowing she could lose everything. And that tells you more about her character than any headline ever will. Napakabuting tao ni Alice. Masipag at mapagmahal sa pamilya. Kahit ilang tao man ang manira sa relasyon naming dalawa. Hindi nun mababago ang katotohanan. Siya lang ang nag-iisang babaeng mamahalin ko. Buong pusong pagmamalaki ni Brandon. Humarap siya kay Alice para pahirin ang mga luhang pumapatak sa mga mata nito. Matapos ang halos 1 minutong pagtititigan, unti-unti na rin siyang lumuhod sa harap nito. Alice Rosales. Mahinahon ngunit matatag ang boses niya habang nakaluhod. Hindi ko pinapangako sa iyo ang perpektong buhay. Marami pa tayong haharapin. Mga kaso, intriga, at mga taong pilit tayong ibabagsak. Pero ipapangako ko na hindi kita hayaang harapin ang lahat ng yun na mag-isa. Sa harap ng media, ng pamilya ko, at ng buong mundo, ipinagmamalaki kita. Marahang kinuha ni Brandon ang kamay ni Alice. I love you so much. Kahit sa pagkakataong ito, gusto kong ipaalam sa lahat kung gaano ako kaseryoso sa pagmamahal ko para sa'yo. Will you marry me? Napatakip na lang si Alice sa kanyang bibig at tumatango. Oo, Brandon. Magpapakasal ako sa'yo. Umiiyak na sagot ni Alice. Isang masigabong bulungan ang agad na kumalat sa buong lugar. Muling nagliyab ang mga camera flash habang marahang sinusuot ni Brandon ang sing-sing sa daliri ni Alice. Hindi na rin napigilan pa ng dalaga na yakapin at halikan ng lalaking pinakamamahal niya na para bang ito lang ang tanging nakikita niya. Mahal na mahal kita, Brandon. Maraming salamat kasi ako ang babaeng minahal at pinili mo. Mahal na mahal din kita, Alice. Hindi na ako makapaghintay pa sa isang masayang buhay kasama ka. Napangiti na lang silang dalawa at muling hinalikan ang isa't isa. Matapos ang revelasyong yon, mas lalong nagsunod-sunod ang swerte sa buhay ni Alice. Nakalipat at nagkaroon na kasi siya ng isang magandang trabaho gamit ang sikap at tiyaga niya nang hindi umaasa sa ibang tao. Nang dahil din sa naipon niyang pera, nakapagpundar siya ng sarili niyang bahay para sa kanyang ina. Higit sa lahat, kinasal din siya kay Brandon na walang ibang ginawa kung hindi ang suportahan
alagaan at mahalin siya. Ang kwentong ito ay patunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa estado ng buhay, sa pangalan o sa posisyong kinatatayuan ng isang tao. Sa kabila ng kasinungalingan, pagkakamali at matinding pagsubok na hinarap ni Alice at Brandon, nanaig pa rin ang katotohanan, pananagutan at tapang na ipaglaban ng isa't isa. Ipinakita ng kwento ng pag-ibig ay hindi laging perpekto dahil minsan ito'y nasusubok ng kahirapan, ng takot at ng maling desisyon. Ngunit sa pagtanggap ng pagkukulang at sa lakas ng loob na akuin ng sariling pagkakamali, doon nagsisimulang umusbong ang tunay na pagbabago at kapatawaran. Sa huli, ang katotohanan ay laging may kapalit na sakit. Ngunit ito rin ang nagbubukas ng daan patungo sa kalayaan, respeto at pag-asang muling magsimula. Higit sa lahat, ang tunay na pagmamahal ay hindi nagtatago sa dilema, kundi sa liwanag na siyang nagbibigay ng paghilom at pag-asa. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nagustuhan ninyo ang kwentong pag-ibig ni Brandon at Alice. Sana'y naghatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.